Isipin mo ito. Isang batang Pilipino ang pumapasok sa paaralan na siksikan. 3 sa isang armchair. Mainit ang silid. Minsan kulang pa ang pader o bubong. Pero may pangarap. Ganito ang realidad sa maraming bahagi ng bansa dahil may 145,000 classroom shortage ang Pilipinas. Spotted. Sa gitna ng problemang ito, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglagda ng isang Memorandum of Agreement sa pagitan ng Department of Education at mga local government units. Layunin, pabilisin ang pagtatayo ng classrooms sa buong bansa. Ayon sa Pangulo, hindi na pwedeng maghintay ng 5 o 10 taon habang nagsisiksikan ng mga estudyante. As of December 2025, umaabot sa 145,000 ang kakulangan sa classrooms nationwide. Ibig sabihin nito, mas maraming estudyante sa iisang silid, mas mababang kalidad ng learning environment, mas malaking hamon para sa mga guro at magulang. At ayon mismo sa Pangulo, this is the gap that we must address urgently. Hindi lang ito numero, ito ay kinabukasan ng kabataan. Sa ilalim ng kasunduan, target agad ang 4,000 bagong classrooms sa unang tranche. May nakalaang 9.6 billion para sa initial rollout. Higit pa rito, sinusuportahan ito ng 85.39 billion Basic Education Facilities Fund sa 2026 national budget. Sa bagong setup, DepEd ang magtatakda ng technical standards at magbibigay ng pondo. LGUs ang mangunguna sa procurement at construction. Layunin, mas mabilis na proseso, mas kaunting delay, mas direktang implementasyon. Binigyang diin ng Pangulo na walang classroom ang ito-turnover kung walang written validation mula sa DepEd. Full transparency ang ipinangako sa implementasyon. Hindi lang bilis, kundi kalidad at pananagutan. Bukod sa classrooms, patuloy din ang pagpapalawak ng digital connectivity. Halos 34,000 public schools na ang may internet access. Pero ayon sa Pangulo, simula pa lamang ito. Malaki pa rin ang backlog. 4,000 ang target, pero 145,000 ang kulang. Ang tanong ngayon, ito na ba ang simula ng mas mabilis na paghabol sa kakulangan? Sa tingin mo, sapat ba ang hakbang na ito para tuluyang maresolba ang classroom crisis? Ito ang Philippine Leader Spotlight, kung saan binibigyang pansin ang galaw ng mga leader ng bansa. Comment spotted kung gusto mo ang ganitong balita. Spotted, spotted.